Isa ako sa mga naaaliw at talaga namang wow na wow every time na pinanonood ko ang The Voice Kids Philippines diyan sa GMA7 kasi as of now nga kasi patindi ng patindi ang bardagulan ni SB19 Stel at ni Pablo. Nakakaaliw silang dalawa, mga kapamilya, mga kapatid at mga kapuso, mga ka-team unbettable. Kasi talaga makikita mo yung very natural manner of communicating to each other, especially pag may mga kids silang iniikutan at gusto nilang maging silang mag-mentor. Although with all due respect dito kay Julian San Jose at kay Billy Crawford na dalawa din sa apat silang coaches, na si Julian parang tanggap na niya na pipiliin lang siya pag talagang alam mo yon, siguro babae or what. Kahit mga babae ang pinipili lagi si Stel lalo na si Raver tuloy, I'm sorry, si ibang show pala yon, si Billy na nakikirami nga pala po ang Unbettable Channel kasi lumao na nga po yung tatay ni Billy sa Amerika. Parang wala siya doon di ba? Hindi lang natin alam kung siya ba'y pupunta pa doon or what. But habang pinopodcast po namin ito, alam natin na nagdadalamhati itong si Billy, kaya yun na, siningit ko po ito. Although nakakatawa yung item ko sa kanya kasi nga laging parang tanggap na ni Billy na pag umikot na si Stel ay wala na siyang chance na piliin siya. So yun nga ang nangyayari. Kaya itong si Pablo, pag nauuna siyang umiikot sa mga batang kumakanta, syempre umaasa siya na siya ang unang pipiliin. Pero kahit nga hindi umiikot si Stel pa rin ang pinipili ng mga bagets. That only goes to show na popular talaga, sikat talaga itong si Stel. Na pag nagbabardagulan sila, nagsasagutan sila, maluloka ka kasi talagang may mga moment na kung negatively iisipin mo, sabi, ay siguro magjowa nga itong dalawa kasi may mga kantsawan ng pagmamahal, ang yabang mo, may mga ganun sila. But syempre part yun ng show para lalong maintay sa mga manonood. Lalo pat alam naman natin as of now, bubusina kami with all due respect sa host nitong si Papa Dingdong Dantes, kina Billy, kina Julian, ang sabihin natin 50% siguro ng mga nanonood at tumututok dito sa The Voice Kids Philippines ay mga fans ng SB19, particular ni Estel. Diba? Na si Estel nga of late sa kanyang TikTok account, talagang sinasagot na niya ang mga bashers niya na wala nang ibang ginawang issue di umano tungkol sa kanyang ilong, pagparitoke, ganyan-ganyan, na nilalagay yung mga lumang picture niya, kinukumpara sa dati ngayon. Sabi niya, wala na bang bago? Nagugustuhan ko siya in such a way na ngayon talaga, kung hindi mo talaga minsan sasagutin itong mga bashers na to na wala namang kinalaman sa buhay mo, maaapektuhan ka, di ba? Kagaya nga nung kinuwento natin kay Dr. Willie Ong nung nakaraan, di ba? So, itong nakikita natin na kaparaanan ni Stel para sagutin na rin ang mga bashers niya ay nakakatuwa, nakakaaliw. Kaya nga sinasabi natin dito sa bardagulan nila, bardagulan ibig sabihin yung alaskahan, inisan, kantsawan, talakan, etc. Kasi matalak talaga sila. Silang dalawa ni Pablo, lalo na nga si Stel. Ang dami mga side comments, ang dami pero nakakatawa in such a very witty, humorous, funny. Yung tatak niya ngayon And hindi ko nga makakalimutan yung lagi niyang sinasabi na ako ang magandang konsensya mo, ako ang tutulong sa iyo para sa ganito, magkakatulungan. Ang dami niya mga bagong lengguwahe na alam mo yung dikit na dikit sa mga bata. Kasi itong The Voice Kids, if I am not mistaken, for as young as 5 years old hanggang siguro mga 13 years old, 12 or 13 pasok dun sa category na yun ng kids. So ang ganda lang panuurin dahil ibang-iba siya. Again, bubusina po kami with all due respect doon sa ilang season na nagkaroon ng The Voice Kids sa Channel 2, ABS-CBN, na ando doon sina Sarah, Leia, si Bamboo, na pinalitan nga ng mga iba pang mga coaches. Iba naman ang tatak, iba ang flavor na dala-dala nitong The Voice Kids, na ito nga nang mapunta na siya sa GMA,
ay nakita mo no, ang ganda-ganda ng stage, ang production, talaga namang world class, talaga namang kung ano yung napapanood natin sa The Voice na, eto nga, mayroon isang kababayan, si Sofronio Vasquez, di ba, dito sa ika-26 season ng The Voice sa USA, na ang mga coaches na ngayon, sina Snoop Dogg, sina Gwen Stefani, sina Michael Bublé, at saka si Reba something, inikutan siya for chair, for tenure chair siya. At ang galing-galing niya. So, yung ganung mood, ganung look na na-achieve ngayon ng GMA7 through their pagkuha ng franchise ng The Voice Kids Philippines. And of course, iba rin naman ang flavor na nadadala ni Papa Dingdong Dantes as a host, kasi ang layo naman ito doon sa ginagawa niya usually sa Family Feud. And I'm sure with the kind of young ideas, young concept, fresh faces na binibigay ngayon ni Nestel at ni Pablo, with all due respect sa iyo, Coach Billy, na alam naman natin, iba na rin naman level mo bilang ikaw inauna naman nagkaroon ng mga international exposure. Pero itong saya na inihahatid at binibigay ni Nestel at ni Pablo, and of course si Julie and San Jose, ay kakaiba talaga. At sila ngayon ang nagdadala, o sila ngayon ang may malaking bentahe para lalong subaybayan ang The Voice Kids Philippines. Good luck sa mga mapipilat. Aabangan po natin ang mga magiging finalists po dyan. But then again, i-continue lang dapat ni Stella at saka ni Pablo ang kanilang mga bardagulang bangayan dyan sa show, kasi ang saya-saya lang pong panoorin. Napaka-positive at nakaka-good vibes. And on that note, pansamantala kami magbabay, Ambet Nabus po, nagpapasalamat!